Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 14 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:03 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa pinaggagawa ng mga DDS dyan sa harapan ng Senado. Opo, ay nakita ko kahapon ay may DDS pala na nahiga sa kabaong. Opo, nakita ko kahapon. Pero apat yun na pinakita ng vloggers. Hindi naman kilala yung vloggers eh. Isa yung yung umiiyak yung babae. Oh, pero wala naman atang luha. Isa yung humiga sa kalsada. Babae din humiga. At saka isang ito, pangatlo, itong DDS nahiga sa kabaong. At yung isa, general ata yun. General ng uh, Integrated National Police. Retired ata yun. Lumuhod sa kalsada at nananawagan sa mga tao na samahan sila. Yan po ang nakita ko kahapon dun sa isang vloggers. Ngayon, ang kukumintuhan ko po dito, yung nahiga, yung isang DDS, humiga sa kabaong. Yan po, At katulad ng sinasabi ko sa inyong mga kababayan, mga minamahal, pag may nakikita akong ganyan, alam ko na kung saan ko kukunin yung Bible verse. Alam kong may Bible verse. Ay mayroon naman ako ditong yung e-sword. Yung e-sword kasi, i-type mo lang yung tatlong word, ibibigay na niya Ibibigay na niya yung mga verses ng Bible. Mas maigi kung 4 o 5 words. Mas eksakto na ibibigay niya anong version. I-type mo lang doon sa e-sword. Yun, yung program na ganun para mabilis mong kunin yung Bible verse. Ngayon, ay aywan ko kung ano ang gusto nilang mangyari. Pero palagay ko lang ay tumatawag lang sila ng pansin siguro. O nagpapapansin o gusto nila mapansin at makakuha ng simpatiya sa mga tao. Yung po nakikita ko dyan, makakuha sila ng simpatiya sa tao. Pero nagkakamali sila Palagay ko hindi makakakuha ng pansin. Buti pa siguro kung patay muling nabuhay. Ayan po. Pero yung buhay, papasok sa kabaong, ay wala makukuhang suporta yan. Hindi ba? Papasok lang siya sa kabaong o hihiga lang siya dun sa kabaong. Wala hindi ba? Ngayon, o kaya patay na tumayo at muling nabuhay. Iyan ang pagkakaguluhan ng mga tao. Opo, at nakarecord po yan sa Biblia. Wala tayong kaduda-duda dyan. Kasi ang daming ganyan na nakarecord sa Biblia At titingnan ko kung kaya kong ikwento sa inyo, Ikwento ko na lang yung isa. Dalawa lang ito na pinili ko, as recorded in the Bible. Ayan po, Kaya, ulitin ko lang, ang main topic ko dito, hindi makakakuha yan ng mga pansin. Hindi makakakuha din ng mga suporta o mga simpatiya. Hindi.
Kasi nga taong buhay pumasok lang sa kabaong Ang Biblia po may nakarecord po na patay, muling nabuhay. O, ay, o sige, at mamadaliin ko na, no? Para maniwala po tayo na ganun ang nangyari at ang Biblia po, accurate po ang mga salita na ginagamit. Hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng bawasan o dagdagan. Tama na Okay? O sige, John 12, dahil nga bibilisan natin, nagmamabilis tayo. John 12 verse 19, ito po yung nagpulong-pulong na ang mga Parisiyo. Nagpulong-pulong na sila. Tapos na kasing binuhay ni Jesus Christ si Lazaro. At alam na alam natin yan. Kahit na Katoliko ka o bata ka, alam mo yung kwento na yan. Binuhay niya si Lazarus. At ano ngayon ang sinabi ng mga Parisi? Actually, malapit na siyang dakpin dito Malapit na Mga, kung hindi ako magkamali ay weeks na lang o wala ng 2 weeks Dadakpin na siya ito So the Pharisees sa chapter 12 ng John, verse 19. So the Pharisees said to one another, nag-usap-usap po sila. The Pharisees said to one another, see, this is getting us to nowhere. Look how the whole world has gone after him. Napakatindi po ng word na ginamit at tama po ang word na ginamit Kasi nga ang Biblia po ay galing sa salita ng Panginoon. Isinulat yan ng mga tao as they are inspired or controlled by the Holy Spirit of God. Kaya tama po ang mga salita. Ano pang sinasabi nila? Tignan nyo kanya, wala tayong mapapala dyan o wala tayong maa-attain. See, this is getting us to nowhere. Sabi po ng mga Parisiyo, kasi nga, ang sabi nila, look, tignan nyo kanya, how the whole world hindi ba? The whole world has gone after him. Sumasama na kay Jesus Christ. Kasi nga, nagbuhay ng patay, hindi ba? Si Lazarus. At may nakarecord pa sa Biblia, nagpaplano na silang patayin si Jesus Christ. Nagpaplano na. At mayroon pa nagsuggest, pati si Lazarus, patayin na rin natin. Sabi nila Hindi ba? Kasi nga, because of Lazarus naging sikat si Jesus Christ, malapit na po yan sa Jerusalem. Yung Bethany, malapit na yan. Palapit ng palapit. Actually, malapit na sila sa Jerusalem, umatras pa sila. Dahil nga nabalitaan nila na si Lazarus ay may sakit o patay na. 4 na araw nang namatay o inilibing. Kasi dyan, 1 araw lang, ililibing ka na 24 hours, kailangan ilibing ka na Ngayon, binuhay niya. Sabi nung kapatid na, tika muna kanya, mabaho na yan. May amoy na yan. If you believe, sabi ni Jesus Christ, mangyayari yan. Binuhay niya. Come out, sabi niya. Lazarus, come out, sabi niya. Ayun, di ba? Ngayon, ang mga tao niyan, pati si Lazarus, ini-interview na yan. Kaya lang hindi nakarecord sa Biblia, ano ang naranasan niya, ano ang nakita niya sa heaven, o ano ba nangyari. Ini-interview na yan. Kaya nga ang nakasulat dito, the people or the whole world has gone after him. Hindi ba? Si Jesus Christ na ang sinusunod. Kasi nga,
nakakabuhay ng patay, hindi ba? Oh, at isa lang yan si Lazarus. Ay itong isishare ko po sa inyo, itong mahirap na babae, namatay yung anak niya. Ngayon, ililibing na. At habang nasa kalsada siguro, ay ito nga, sa Luke 7, verse 13 hanggang 15. When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, "Do not weep," sabi niya. Sa Luke 7, verse 13 hanggang 15, nakita niya na malungkot talaga o umiiyak yung nanay. Kasi nga, yung anak niya namatay. Ay nakita niya sa funeral, hindi ba? Ay sabi niya, do not weep, sabi niya. May compassion siya doon sa babae, yung namatayan. Then, he came and touched the open coffin. Nakabukas pala yung coffin. Yung kabaong, hindi ba? And those who carried him stood still. Huminto muna. Huminto. And he said, "Young man, I say to you, arise." Nagbigay siya ng command na, ikaw, young man, sabi niya, napatay na po yun, ha? Arise, sabi niya. Parang ganun kay Lazarus kanya, come forth, sabi niya, come forward. Hindi ba? Ay ito naman, arise, sabi niya. So, who was dead sat up and began to speak. Ayun, umupo, doon sa kabaong at nagsalita. And he presented him to his mother. Ayan, buhay po. Prinisinta niya doon sa kanyang, doon sa nanay nung namatay. Ayan po, hindi ba? Ay, katulad ng mga sinasabi ko sa inyo, pag may nakikita akong ganyan, yung isang DDS ay pumasok sa kabaong at ay ito nga, hindi ba? Funeral po ito. Patay. Pero muling nabuhay. Kaya yun ang pagkaguluhan ng mga tao. Hindi yang ganyan nabuhay, ay pumasok lang sa pagtatawanan lang yan. Ay mayroon nga akong nakikita doon sa comment section, mabuti pa, ikrinimit na nila yan, baka pwede pang pagkaguluhan pa ng tao yan, sabi nila. O kaya, idiniritso na sa hukay yan. Ay wala, hindi ba? Ay, hindi ba? Walang makukuhang simpatiyan o walang makikiusyoso dyan. Ay kabaong lang, nabuhay yung pumasok, hindi ba? Ngayon ay ito po kaya nga tama yung description ng Biblia na sinabi ng mga Parisiyo, the whole world has gone after him. Hindi ba? Natatakot kasi yung mga Parisiyo na sila ay mawawalan na ng posisyon o ng kapangyarihan o hindi na sila paniniwalaan ng mga tao. Kasi dumating na si Jesus Christ ay nagpapakita ng mga imposibleng mga pangyayari at nangangaral na parang taliwas doon sa aral ng mga Parisiyo. Kasi ininterpret niya po lahat ng batas. Kung tinatanong siya, ini-interpret niya, ini-explain niya, hindi ba? Ayan. Kaya ang pananaw ng mga Parisiyo ay kinakalaban sila, pero hindi naman. Sinasabi lang ang katotohanan. Kasi yung interpretation ng mga tao po o ng mga Parisiyo ay continuous po yan. Kung saan sila ganansya, ganun nila i-interpret ang batas. Ganun po yan. Kaya ganun, nagkakabanggaan na. Sige. At ay mag-i-istorya na lang po ako sa inyo ng nangyari doon sa Old Testament. Ito ay patungkol sa Shunammite woman. Hindi binigay ang pangalan, Shunammite lang ang sinabi. Woman. Ito po ay noong mga panahon na yan, nung si Elisha, yung pumalit kay Elijah ito si Elisha,
Elisha, ay pumupunta sa mga kanya ni mga liblib na puok o mga baryo-baryo o bayan-bayan nangangaral. Si Propeta Elisha. Ay nung pumunta siya doon sa Sunamituman, ay tinanggap siya. Ay taon-taon pumupunta siya doon. Ang ginawa nung woman, nung Shunammite woman, sabi niya doon sa asawa niya, ay igawa na natin siya ng kwarto. Doon sa itaas, doon sa rooftop. Kasi dyan po sa Middle Eastern country, ang rooftop po niyan ay hindi naman bubungi. Kung hindi, doon sila nagsasampay ng mga damit siguro o naglalaba o naglalaro yung mga bata doon sa rooftop kasi flat yan eh. Pero may parapet na tinatawag, halos lugpos tao. Kaya hindi mo sila nakikita. Ganun Ngayon, ang ginawa ng Shunammite woman ay igagawa na kita kanya ng kwarto. Pinaggawa niya ng kwarto doon sa rooftop at doon na lang tumutuloy. Pinapakain niya, ang ibig sabihin, habang nangangaral, habang naandun. Ngayon, nung malaki na siguro ang naitutulong niya doon sa propeta, ay ang sabi ng propeta ay, ano bang gusto mo? Sabi niya na kapalit. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Sabihin mo lang, sabi niya eh. Kahit ano, sabi niya, doon sa babae. Ay wala po, sabi naman ng babae. Okay lang po yan na tumutulong ako sa inyo, sabing ganun. Ay itong si Elisha, mayroon siyang sidekick. Gihaki ata ang pangalan. Gihaki ay yung chismoso din yung si Gihaki. Ang sabi ni Gihaki, Elisha, sabi niya o pastor, sabi niya, o propeta Elisha, sabi niya ay ang katotohanan diyan kanya wala silang anak. Gusto nilang magkaanak pero may kaedaran na sila. Iyon pala ang problema ng mag-asawa. Kinuwento nun ni Gihaki, Sir, ay ang katotohanan niya, sir, wala silang anak, sir. At gusto nilang magkaanak at medyo may edad na sila. Ganun ba? Sabi naman ni Juan. Ang sabi naman ni Elisha, sige, next year, sabi niya. Next year, pagbalik ko dito, may anak ka na lalaki. Ay sabi ng babae, ay wag naman po, sabi niya. Ayaw na naming umasa. Sabing ganun nung Shunammituman. Ayaw na naming umasa, sir, sabi niya. Hindi, sabi nung propeta, next year, pagbalik ko dito, ganito rin, sabi niya. Ay siguro may mga schedule siya Umiikot nga siya, nangangaral sa mga baryo, sa mga bayan-bayan. Next year, pagbalik ko dito, may anak ka na. Ayan po ang nangyari at nagkaanak nga. At nung lumaki yung bata, ay hindi ko alam kung hindi naman sinabi anong edad nung bata. Ay dinala nung tatay niya sa palayan, siguro naggagapas, sumakit ang ulo, nagreklamo sa tatay niya, ay masakit ang ulo ko, ay namatay. At inuwi naman nung tatay dun sa bahay. Ang ginawa naman nung babae, ay dun inilagay sa higaan nung propeta. Dun sa kama ng propeta. At tinawag niya yung boy niya, halika dito kanya, magdala ka ng dalawang siguro buriko yun o yung sasakyan nila, o kabayo. At pupunta sila doon sa propeta. Ganun po ang ginawa nung babae, yung Shunammituman. Halika dito, sabi niya doon sa boy.
may pupuntahan tayo. Ayun, hindi nila sinakyan yung buriko o hindi nila sinakyan yung kabayo dahil ayaw nila na mapagod. Ah, ah, kasi sasakyan nung kwan pabalik nung propeta Ngayon, at huwag kang lilingon, sabi niya doon sa buhay niya, huwag kang lilingon. Okay lang ako, basta sige punta tayo doon sa yung kay propeta Elisha. Pagdating nila doon, malayo pa, nakikita na sila Ay sinalubong na siya nung si Gehaki. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Ano ba? Marami bang ani natin? Sabi ganun, ay kino-compute na siguro yung ibibigay sa kanila na, kumusta na, Hindi sinagot nung babae. Ngayon, dumirit siya doon sa propeta. Ay alam mo po ang mga alalay po hindi ka makalapit sa propeta Baka anong mangyari binabawalan nung si Gehaki. Ay pagdating doon, lumuhod o nakiusap yung babae. Pero hayaan mo siya, sabing ganun. Kasi naramdaman na nung propeta na malungkot o mabigat ang kalooban. Hayaan mo siya kanya. May problema siya, sabing ganun. O mabigat ang kalooban niya. At doon na nagsalita yung babae. Ang sinabi ng babae, hindi ba kanya, hindi naman ako humingi ng anak sa'yo? Sabi niya Hindi ako humingi ng anak sa'yo. Naintindihan na ni Elisha ano ang nangyari, namatay yung bata. Naintindihan na. Ngayon ang sabi niya, Gehaki, dalhin mo itong bastong ko, sabi niya, doon sa bata at idikit mo sa kanya. Idikit mo, sabi ganun, itong baston. Ayun. At huwag kang titigil, diretso ka, sabi niya. Pero yung babae hindi pumayag. Mangyari na kanyang mangyayari, sabi niya hindi po ako aalis dito nang hindi ka kasama. Ang sabi nung Shunammite. Ngayon, ay si Elisha ayun, pumunta sila doon sa bahay, doon sa bumalik sila. Pagbalik nila, ay yun nga, naandun ang bangkay. Ang ginawa ni Elisha ay pinatungan niya yung bata. Mata sa mata, kamay sa kamay, ilong sa ilong, pinatungan niya at uminit yung bata. Tapos, hindi pa nabuhay. Bumaba si Elisha, lumigid doon sa bakuran at nanalangin. Ilang beses ata nanalangin yun. Pagbalik niya doon sa bata, ayun, nabuhay na yung bata. Nag-isnis sabing ganun nabahing, nabuhay. At prinisinta niya doon sa nanay. Ayan na kanyang anak mo. Tignan mo yun, hindi ba? Kaya noon, mayroon nang binubuhay ang patay. May mga record na. Yun po ang gusto kong i-share sa inyo, ngayon ay balikan lang natin itong ginawa ng mga DDS na ito. Lumuhod yung general, nakikiusap na samahan sila. May nahiga sa kalsada, may umiyak sa kalsada, hindi ba? At itong pumasok sa kabaong, walang kwenta yan. Hindi ba? Kasi yun nga nakikita na parang binayaran lang sila Hindi ba? Yung umiyak at saka yung humiga doon sa kalsada, yung babae. Aywan ko lang itong pumasok sa kabaong kung ano ang dyan. Pero ganun din po yan Hindi po papansinin ng mga tao yan. Hindi ba? Ay sawang-sawa ng mga tao, manonood na lang sila ng pelikula, hindi ba?
Manunood na lang sila kisa yung ganyan. Hindi ba? O, pag paggagastusan nila na manonood sila ng pelikula, at least parang totoo yung nakikita nila na nabubuhay yung bangkay, hindi ba? O kaya yung hindi tinatamaan ng baril. Ganun po ang gusto nila. Pero alam nila na pelikula lang yon. Ay, ayan naman, bakit pagkaguluhan yan? Hindi ba? Hindi po kayo nakakakuha ng suporta dyan. Hindi. Oh, wala nilangaw lang hindi ba? Oh, ay yan po ang isi-share ko sa inyo kung yan ay bumubuhay ng patay o patay na nabuhay ay pwede pa. Pero yung buhay ka, papasok ka lang sa kabaong ay ako nga kung ay dapat ipinako, hindi ba? Yung kabaong isinara at ipinako ay 2 pako lang yan, hindi na mabunot yan Opo, kung karpintero magpako niyan, 2 pako lang, hindi na mabunot. Oh. Pero kung hindi karpintero, ay kahit 3 pako yan, pwedeng mabuksan ang kabaong. Ganun po yan, O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana ay may natutunan po tayo, lalo na dun sa Shunammite woman, Nasa Biblia po yan. Ayan, naandyan ang yung 2 King chapter 4, basahin nyo po yan. At ang dami po dyan na mga kababalaghan. At nananalangin po ako sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Nililimit ko lang po dito ang 30 minutes o 20 minutes para hindi naman kayo maabala. Alam ko kasi na mahalaga ang oras Opo. O sige po at muli ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.